Hi! So ngayon gagawa ko ng series of videos para sa mga gusto mag-apply sa mga home-based work at saka yung mga gusto mag-change ng career. So the fastest way is to apply directly sa mga agencies offering online work, or kung may mga kilala kayo, look for jobs from online sites like JobStreet, Indeed. Most of these postings are from agencies and corporations operating in the Philippines. And if most workers are Pinoy, expect na medyo may toxic Filipino culture. Ang advantage lang nito is meron mga health card, the usual benefits na sa corporate. Ang disadvantage lang nito is minsan sinusulit nila yung bayad. Huwag na kayong magtayong sa akin dahil hindi ako employer. If you want to work as a VA or freelancer, ang advantage ng being a freelancer, flexible work schedule. Disadvantage, wala siya ng mga benefits sa corporate. Walang leaves, no work, no pay. Depende yan sa usapan ninyo ng boss mo. Kasi may mga employers na nagbibigay rin ng bonus or minsan health card at iba pang benefits. But hindi lahat meron. So wag kayong magde-demand sa kanila. Tandaan nyo na pag virtual assistant, hindi yan yung data entry lamang. Kasi very broad ang VA. Hindi lang yan basta yung mga nagko-computer or nagta-type or encoder. Kasi 2025 na ngayon, so may ChatGPT na kayang-kayang gawin yung trabaho ng ChatGPT. If you want to start working online, dapat meron kayong specialization. May mga industry pa rin at may iba't ibang skill set na kailangan. So hindi sapat na marunong ka lang sa Microsoft Word. So number one na kailangan yung gawin is to start building up your profile. So how do you do that? So ang unang-unang kailangan yung gawin is gumawa ng resume na customed or tailored dun sa online work na ina-apply ninyo. Kung wala pa kayong experience, expandin nyo yung technical skills ninyo dun sa resume. Lahat ng pwedeng ilagay na computer skills, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Google Drive, Google Sheets, Google Slides, lahat ng photo editing software na kaya ninyong gamitin, lahat ng video editing software. Kung kaya mong gumawa ng mga videos for your mini vlogs na 15 lang yung views, kayang-kaya mong gumawa ng videos for your work. Skill pa rin yan. You are free to add that to your skills. Create your professional email and other communication accounts like Viber, Telegram, or WhatsApp. WhatsApp kasi minsan, lalo na sa mga Australian clients, yun ang ginagamit nila. Maganda na may naka-ready ka na account para anytime kapag kukontakin ka na nila, you are available. Hindi mo pwede sabihin na wala kang ganong account or gagawa ka pa lamang. Kailangan sumusugod ka sa gera na meron kang mala. Additional sa pag-build up ng profile mo, gumawa na kayo ng accounts sa mga online marketplace like onlinejobs.ph, virtual staff, Upwork, Indeed, JobStreet. So when building up your profile, tulad nito, yung ginawa ko sa Upwork ko, ayan, lahat ng skills pwede mo ilagay dyan. Tapos kung meron kayong mga projects na ginawa before, you can put them under portfolio, or kung may certifications kayo na tinake, upload nyo lang dyan. Yung unang online work ko, sa JobStreet ko siya nakita. And then, yung mga sidelines ko sa Upwork ko sila nakita. Hindi ko naman sinasabi na dyan lang kayo maghanap. Marami pa rin websites na pwede ninyong bisitahin. So, dito sa mga websites na to, like to JobStreet, you can search for home base, kung ano specific na gusto nyo gawin. So, for my case, it's Google Ads. So, you can just search it here. And then, lalabas na yung mga listings. So, di ba? 90 to 130,000 daw. So, you can just check that one. Be careful with scams. Walang employer na mag-a-ask sa'yo na mag-send ng pera para lang ma-unlock mo yung task. Kasi may mga ganun, may mga mag-send ng files na nakalock. So, sabihin nila, mag-send ka ng $2 para dumabuksan mo yung file. So, walang ganung work. If the offer is too good to be true, medyo mag-ingat kayo doon. So, basahin nyo mabuti. Tignan ninyo yung profile kung marami na sila na-interview before and may mga binayaran na sila before. Google is free, you can do your research. The next step, syempre kapag na-build up na ninyo yung profile ninyo, you can browse, start browsing jobs, postings, and start sending your applications. As much as possible, piliin nyo mabuting in-apply ninyo. Kasi, for example, sa Upwork, meron na siyang limit ng pwedeng applyan. Through Connects, na tinasabi nila, nagre-replenish lang yun every 30 days. So, hindi na siya yung unlimited applications unlike before. Piliin nyo mabuti, hindi dahil nakita ninyo na pasok kayo doon, apply lang kayo ng apply. May mga companies looking for experience, but kung tingin mo, kaya mong aralin or fast learner ka, you can tweak your profile to say that you have experience or background. Ang importante sa online work is marunong ka sumunod sa instruction at hindi ka pa ulit-ulit. And lastly, I know na may mga
listings na ang laki ng offer. Kung tingin nyo mahihirapan kayo doon, don't be afraid to start small. Pwede ka mag-start part-time. I used to work part-time 2 hours per day. Nag-start ako sa $3, $5. In a week, nakaka 2,500 pesos ako. And pag ginawa mo yun in a month, that's 10,000. So, 10,000 pesos for a part-time. Nung nagsimula ako sa Upwork 2017, nag-start muna ako maghanap ng mga researcher na job. So, ito yung isang nakita ko, Inspiring Songs for LGBT Community. $3 per hour. Pero 11 hours ko lang siya natapos. So, free naman yan. Binigyan niya ako isang linggo para tapusin yan. So, that's 1.5 in a week. Doon na nag-start ako makareceive ng offer from different companies. So, from $3, ang mga sumunod na ng offer sa akin is $7. Kasi nag-upskill na ako. So, from researcher, naging Google Ads Specialist. So, nung time na nag-start ako sa Google Ads Specialist, tinanong lang niyo, marunong ka ba sa Google Ads? Time na yun, very basic lang yung alam ko, pero sinabi ko, magaling na ako. Kasi tingin ko kaya ko naman siya aralin. And until now, yun na yung work ko. So, yun yung mga steps na isasuggest ko sa inyo if you're planning. But you have to consider this. If you're planning to resign at wala ka pang ibang source ng income, I don't recommend changing careers right away. Huwag ka muna magre-resign na wala kang backup. Hindi solusyon yung peperwisyuhin nyo ako or yung ibang tao para lang makahanap kayo ng home-based work. Walang shortcut sa mga bagay-bagay. So here's the first episode of my guide to people looking for home-based work. If you like this video, feel free to share it. At least I can get 1,000 followers. So watch out for my next video, and sa mga susunod, may bibigyan ako ng mga tips sa ibang bagay. Yun lang.